makinig, matuto, at ibahagi ang kaalaman sa iba. Ito ay ang pinagyamang wika at panitikan sa ika-8 baitang. Bago tayo tumungo sa ating itatalakay ngayon, ay mayroon akong maikling pagsubok. Ito ay ang bigkas salita. Ang bigkas salita ay paulit-ulit na binibigkas ang mga salita hanggang makuha ang tamang ideya o konsepto. Para sa unang bilang, morpolohiya. Morpolohiya. Ito ay morpolohiya. Sunod naman ay payok. Payok. Ito ay payak. Ang panghuli ay thumb-a-lan. Thumb-a-lan. Ito ay tambalan. Ang mga salitang ito na ating nabuo ay may kaugnayan sa paksang ating itatalakay ngayon. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na naitatalakay ang mga uri ng kayarian ng salita, nakapagbibigay ng halimbawa sa bawat kayarian ng salita, at nakakabahagi ng kaalaman sa iba. Ang ating paksa ngayon ay mula sa Unit 2, Aralin 2, ang kayarian ng salita. Ano nga ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya ay isang sangay ng linguistika na nakatuon sa pag-aaral sa pagkakabuo ng mga salita. Morpema naman ang tawag sa pinakamaliit na bahagi ng salita na may kahulugan. Ano-ano ang mga uri ng kayarian ng salita? Ito ay binubuo ng payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Ang payak ay ang mga salitang binubuo lamang ng salitang ugat. Ilan sa mga halimbawa ay bahay, gunita, kamay at dagat. Ang pangalawa ay ang may lapi. Ito ay kapag ang salita ay siningitan ng panlabi sa unahan, gitna, hulihan o kombinasyon ng mga ito. Pakatandaan na kapag ang panlapi ay nasa unahan, ito ay unlapi. Kapag nasa gitna, ito ay gitlapi. Kapag nasa hulihan, ito ay hulapi. At kapag nasa unahan, gitna at hulihan, ito ay laguhan. Para lubos na maintindihan, narito ang mga halimbawa. Sa salitang bilis, ito ay nilapian ng ma, kaya naging mabilis. Ang sa salitang bango, ito ay nilapian ng ma sa unahan upang maging mabango. Para sa gitlapi, ang salitang basa ay sinisingitan ng panlaping kaya nagiging bumasa. Sa salitang bagyo, sinisingitan ng panlaping kaya naging bumagyo. Sa halimbawa ng hulapi, ang salitang bilang ay dinudugtungan ng panlaping kaya nagiging bilangin. Sa salitang bilis, dinugtungan ng panlaping kaya nagiging bilisan. At ang panghuli ay ang laguhan. Sa salitang ugat na sikap, ito ay nilapian ng pag, at an, kaya naging pagsumikapan. Sa salitang ugat na tagumpay, ito ay nilapian ng pag, at an, kaya naging pagtagumpayan. Kung mapapansin, ang panlapi ay makikita sa unahan, gitna at hulihan. Ang pangatlong kayarian ng salita ay ang inuulit. Ito ay partial kung ang unang pantig o mga pantig ng salita ay inuulit-ulit. At ito ay ganap kung ang kabuuan na ng salita ang inuulit. Maaari ding dagdagan ng panlapi ang salitang inuulit. Halimbawa ay ang pangkat na naging pangkat-pangkat, pangkat-pangkat ng mga salita. Puti na naging puting-puti, puting-puti ang kanyang damit. At una-unahan, una-unahan sa pila. At ang panghuling kayarian ng salita ay ang tambalan. Ang tambalan, ito ay ang dalawang salita na may kanya-kanyang kahulugan ay pinagsama upang makabuo ng salitang may bagong kahulugan. Halimbawa ay ang salitang isip na kung sa Ingles ay mind at bata na kung sa Ingles ay child. Kapag pinagsama ay magiging isip bata nang ibig sabihin ay childish. Ang pangalawang halimbawa ay ang hati na kung sa Ingles ay divide at ang kapatid na kung sa Ingles ay sibling kapag ipinagsama ay magiging hating kapatid nang ibig sabihin ay fair sharing.
Kung inyong mapapansin, umiiba ang kahulugan ng mga salita kapag ito ay pinagsama. Sa kabuuan, ang morpolohiya ay ang pag-aaral na nakatuon sa pagbuo ng salita at ang morpema ay ang tawag sa unit ng salita. Kung inyo pang naaalala, ano ang mga uri ng kayarian ng salita? Tama, ito ay ang payak, may lapi, inuulit at tambalan. Batid ko na nauunawaan na ninyo ang tungkol sa kayarian ng salita. Ihanda ang lapis at papel dahil mayroon akong maikling gawain. Panuto, ibigay ang huling bersyon ng salita ayon sa ibinigay na salitang ugat at itinakdang kayarian. Your timer starts now. Narito ang mga sagot. Sa unang bilang, ang unlaping ma ang dinugtong sa salitang liwanag. Sa pangalawang bilang, ang nanay ay naging nanay-nanayan. Sa pangatlong bilang, ang hunlaping in ang dinagdag sa salitang bilang. Sa ikaapat na bilang, ang salitang tao ay tinambalan ng salitang grasa at ito ay naging taong grasa, na ang ibig sabihin ay pulubi o palaboy-laboy. At ang panghuli ay ang salitang buhay na tinambalan ng salitang hanap na naging hanap buhay. Ang ibig sabihin ng hanap buhay ay trabaho. Mahusay at inyong nasagutan ang ating maikling gawain. Ako si Mitch D. Kawaling mula sa Kolehiyo ng Edukasyon na nagpapakadalubhasa sa Filipino. Maraming salamat, naway may natutunan kayo sa ating itinalakay.